Alright mga idol, so for today's video mga idol, no, gagawan lamang po natin ng sample ng report, yung request ng ka-59 natin. So yung request po niya dito mga idol is, paano daw ba gumawa ng sample ng report regarding disrespect to officer. So ibig sabihin mga idol, itong report na sample na gagawin natin ngayon is pang-officer. So yung scenario natin dito mga idol, no, na ginawa habang nagkakandak ng guard mounting yung mga officers natin, meron siyang instruction mga idol, no, na mag-change muna ng posting yung isang ka-59 natin. Pero itong ka-59 natin mga idol, ayaw magpapalit ng post. Actually mga idol, kapag ganito kasi ginagawa ng mga officer natin yan, halimbawa no, sa labi, tapos masama yung pakiramdam ng kasamahan natin, dapat marunong din tayo umunawa. Dapat pagbigyan din po natin. So kapag kaganyan naman mga idol at niro-rotate tayo ng mga officers natin, dapat sundin po natin. Kasi mga idol, no, kapag tayo naman yung nagkasakit or hindi maganda yung pakiramdam, pwede rin po tayo ilagay doon sa ibang mga post. Parang iro-rotate tayo, i-change tayo. Kasi hindi naman pwede na yung naka-assign sa mga entrances natin ay hindi maganda yung pakiramdam. Of course, hindi alerto yon. So kung maaari, ilagay natin doon sa medyo likod or doon sa mga hindi viewing area. Lalong-lalo na mga idol, no, kapag wala tayong karelibo agad or hindi agad nakapagpadala yung security agency natin. So habang inaantay natin yung karelibo natin, unawain po muna natin. Kasi kung iwanan din natin yung pisto na yan, mabandoning din po tayo. At yun na nga po, no, kung hindi maganda yung pakiramdam natin, so baka mapansin tayo ng kliyente. Of course, sa atin din po yung hindi magandang feedback ng mga client natin. Kaya kung maaari mga idol, unawain natin yung sinasabi ng officers natin. Lalong-lalo na kung yung sinasabi at yung instruction naman ng mga officers natin is para dun sa ikaganda ng detachment natin or ng posting natin. So ang gagawin lamang natin dito mga idol, no, is incident report. So reminder lamang po mga idol, no, kasi meron po tayong mga detachment na sila na mismo, no, yung mga officers na mismo yung nag-serve ng NTE or ng notice to explain. Pero tandaan natin mga idol na hindi po dapat yung officer yung mag-serve ng notice to explain. Dapat po no, yung HR department ng ating security agency. So ang gagawin lamang natin mga idol is report na isasubmit natin no, sa security agency natin. At bahala na po si security agency natin ang mag-serve ng NTE or yung action taken ni agency. Ayan mga idol, so ito na po yung sample no, na nag-graph natin na report. So kumpleto na po ito mga idol, no, itong ginawa natin na tungkol sa disrespect to officer na sample. So yung ginawa natin dito mga idol, incident report po mga idol, no, tapos yung pack of the incident is disrespect to officer. So meron na po yung tayong headings dito mga idol. Of course, ang ginawa natin dito, yung pinakataas ng headings natin is yung security agency natin. Tapos yung pangalawa yung client at yung address ng client. Ayan. So dito mga idol, no, reminder lang po palagi, no, na kapag mas mataas yung posisyon sa atin, no, yung papadala natin ng report, dapat always naka-4 palagi. Pero kung kalibel natin mga idol, kunyari mga SG or officer na kalibel natin, pwede pong 2. Pero kung mas mataas, 4 po palagi yung gagamitin natin dyan. Of course, i-throw po natin palagi mga idol, no, sa second level na posisyon. Halimbawa ito mga idol, no, operation officer. Yung kanina, yung naka-4 is operation manager, tapos operation officer. Para step by step po yung report natin. Wala tayong mababypass. At yung subject natin at yung date. So yung date natin dito mga idol, kung kailan natin green up yung report. So ito na yung kompleto na nag-graph natin na report mga idol, no? At ganito rin po yan mga idol. Andito rin po yung 6 element, which is yung 5W in 1H. Yung what, when, where, who, why, and how. So yan po yan mga idol. So yun nga po mga idol, no, yung scenario natin dito, disrespect of officer. So yung report na to mga idol, pang officer po ito, no? Or kung sino man yung team lead ninyo or yung head guard ninyo dyan. Pwede ninyong gamitin ito for sample or makuha na ninyo ng idea. So yung scenario natin mga idol, yun nga po no, yung 5-9 or yung isang security, ayaw niya magpalipat ng pwesto. Gusto niya kung saan talaga siya nakalagay sa araw na yon, gusto talaga niya doon. Pero sana maintindihan natin na minsan kasi no, hindi naman palagi na maganda yung pakiramdam natin. Minsan talaga masama yung pakiramdam natin, pero kailangan natin mag-duty. Of course, may mga pamilya tayo. So dapat yun yung intindihin natin or maintindihan natin. So kapag nirotate tayo ng mga officer natin, dapat sundin natin kung para naman yun sa mga kasama natin, no? Or para naman sa ikaganda ng detachment natin. So huwag natin baliwalain yun. Dapat sumunod tayo palagi. Kasi darating yung araw mga idol, hindi natin masabi, tayo naman yung magiging officer or malalagay doon sa pagiging officer. So dapat maunawaan natin yon habang
tayo ay nasa ordinary guard pa or security pa tayo. Hindi pa tayo officer. Reminder lamang mga idol no sa mga officers natin na dapat hindi tayo yung nagsiserve ng NTE no or yung notice to explain. Dapat yung HR department ng security agency natin. Hindi dapat tayo. Kasi hindi po natin trabaho yon. Ang trabaho lang natin, gumawa ng report, bibigay natin sa agency. Dapat yung HR department ng security agency natin yung gumawa nun. Of course, nilagay natin dito sa baba mga idol, no? We hereby recommend SG Marlon Peralta for RTO or Return to Unit. So, depende din po sa inyo mga idol kung lalagyan ninyo ng RTO, no? Pero I'm sure naman kapag in-endorse nyo na yan sa mga security agency nyo, malamang ganito rin po yung gagawin ninyo. At huwag natin kalimutan to mga idol, prepared by, tayo po to no, yung ISO na gumawa ng report. Lagay natin dito, officer in charge. Tapos, huwag natin kaligtaan yung pirma. So I hope mga idol no, na nakatulong itong sample na report na ginawa natin ngayon no. At itong report na to mga idol, ilalagay natin to no sa comment section at dun sa description box ng ating video. Alright mga idol, so that's all for today's video mga idol no. I hope na meron kayong natutunan no at nakatulong ito sa inyo. At kung meron kayong mga sample na gustong paggawa ng report, i-comment nyo lang dyan sa baba mga idol no at gagawa natin ng sample yan. And of course, huwag po natin kalimutan no na i-follow yung ating Facebook page at i-subscribe ang ating YouTube channel. Alright, that's all for today's video. See you in our next video.